Ayan, sa kabilang side, bungi-bungi na. O, diba? 5 taon to, bago binaklas. Kaya yung sinasabi dati sa school na yung mga kamag-anak dati ng mga term sa Pilipinas na tik-tik kalawang, ito ang purpose nun. Bakit tinatanggal ang kalawang? Kasi part siya ng maintenance, ang pagtitik-tik ng kalawang. So, sa lifeboat naman tayo ngayon. Ito na naman ang titirahin natin. Sa lifeboat na naman tayo. Mukhang ibababa tayo yung lifeboat. Oh, wala yung pin dito ah. Wala yung pin. Hanginin muna natin. Ventilate. Yan na, ilolower na yung lifeboat namin. Yan, ako lang, dahan-dahanin yan. Nari na yung lifeboat namin. Yan na, kukunin na yung lifeboat namin. Yari yung lifeboat sa pinakababa. Okay, waiting. Mahulog ah. Yan na, kukunin na yung lifeboat. Malampas yan. Tinatanggal na ni Manong. Umiikot yung swivel ng maliit na cable. Ito yung control niya. Wala na, naggala na yung lifeboat namin. Yan na, binibira na yung lifeboat namin. Yan na. Binibira na yung lifeboat sa port side. Adem sen de. Yan na, binibira na. Yan yung lifeboat namin. Our lifeboat is flying! Yan na. Ilipat na yung lifeboat namin doon at isi-service yan. Hey, baba na yung lifeboat.
kukunin nun. Yung bangka. Bababayan doon, tapos seservisan. Ito yung sa Sea Tiger. Ito yung sa lifeboat namin. And then ito yung Sea Cougar. Ayan o. Ito yung sa barko namin. Ito yung sa sister ship namin. Yung Sea Cougar. Ayan o, yung pinalambot namin, kinatukan yung mga dapat tanggalin para madaling i-dismantle. Ito pa. Ayan o, tatanggalin yan. May bolt din yan sa loob. Ito yung mga dapat tanggalin. So, ewan ko lang kung ito yung gagawin namin ngayong araw. Papalit kami ng wire ng lifeboat. Yung lifeboat nandun na sa shore. Ayan din. Ayan. Ayan. Ayan yung mga tatanggalin. Magpapalit ng ng wire. Magbabaklas daw ng wire sa lifeboat. Maghahanda ako ng mga gamit. Ang ihanda ko yung mga gamit na pambaklas ng mga wire, tornilyo, that. Anong size nun? Size grip, brass, screw, chipping, pala, hammer. Ito, baka kailangan itong WD-40 pampalambot. Hindi ko alam kung anong size nun eh. Meron pang maliit doon na eh. Ito, 24. Ito ang tawag dito, striking wrench or hammering wrench. Dito mo papaluin. Pag sobrang tigas, dito mo yan papaluin, ganyan o. Yan. Tandaan nyo to, striking wrench ang tawag. Kasi nung sumampa ako ng barko, di ko alam kung tawag dito. Yung tubo, ginagamit namin dito, susuot mo. Yan o. Para may pampuwersa ka. Sinsil pala, sinsil. Yan, ito, sinsil. Importante ito. Chisel. Ito, pantanggal ng pin. Ito, jet chisel. Baka may kailangan pa rin katukan. Tsaka sander. So wala akong timba. Maghanap ako ng timba.
So ito na yung mga nakuha kong gamit. Safety belt. Yan yung wire. Mapalitan. Mapalitan mamaya. Yan. Dito magtatanggal tayo mamaya. Mapalitan yung wire. Yan. So ito maganda tong wrench niya. Mayroong measurement dito. Ewan ko lang kung nakikita niyo yung guhit. May measurement siya dito. So kukunan natin ang measurement kung tama to. Kung anong size niya. Ito pala sa kabila. 22 pala to. Ayan. So 22 yung sukat. Nagpe-prepare kami ng gamit kung tama yung tools na pine-prepare namin para mamaya pagtatanggalin pwede na. Oh, okay. Marami. Di kaya. So, binaba namin dito. Hinihila namin sa baba. Para pag doon sa baba, mahammer namin, mapuwersa namin pagtanggal. Hinihila namin. Ayan. Ayan na. Naibaba na namin. So, tanggal na. Ito. Ito siya. Ito siya. Natanggal na. Ito yung nandito sa loob. Ito yung nilalagay sa loob. Sa wire. Yan. Tanggal na. Half day ako eh. Hindi ko matatuloy. So, nakapaglagay na ng scaffolding. May maintenance ng mga rollers ng lifeboat. So naglagay ng ng scaffolding. Kasi may maintenance yung lifeboat, yung mga sheave, yung mga rollers na yan. May maintenance yan, dapat umiikot kasi yan. So, meron ng scaffolding. Baka bukas siguro gagawin yan. May maintenance yung mga sheave ng roller ng lifeboat. Dinugtungan na ng lubid. Dinugtungan na ng lubid. Arayabang na yung yung wire. Yan o. Yan yung dugtungan ng lubid.
ito, yung wire ng lifeboat, sinusukat namin kung ano yung mas mahaba. Kasi ang forward debit ng lifeboat, mas mahaba dapat siya kaysa dun sa isa. So dun sa motor, doon daw yung mas mahaba ilalagay sa pagkakaalam ni boss. Ngayon, inusukat namin parehas yung wire. Yung eto, sinukat ko, kita nyo naman, tumapak ako, hindi ako naglalakad, nagsusukat ako. Isang lakad mo kasi 1 metro halos. So ang sukat ko dito sa isang wire na to, yung unang tinanggal na nasa motor, is 89 meters, more or less 85 to 89 meters yung sukat ko. Kapag itong hinawakan ko, ito yung wire na isa pa sa kabila ng motor, kapag mas maikli, ito doon. So sinusukat namin, ayan, tinatanggal pa ni boss sa taas yung wire sa pinaka end part nya para mahila namin. And then ngayon kasi yung dumating na wire, kailangan yung mas mahaba, ito yung mas mahaba, kailangan ang wire na gagamitin is mahaba rin kasing haba. Itong wire na isa, kung maikli siya 76 meters, ito ang gagamitin doon. Kung saan siya tinanggal, kung tinanggal siya doon sa may drum, itong mas mahaba tinanggal doon sa motor, doon dapat siya ibalik. Ito, kung tinanggal to sa kabilang side ng drum, ito doon dapat siya ibalik. Ayan, namano-mano namin yung pag-ikot para tanggalin yung wire kasi papalitan to ng bago. Kailangan nakaangat yung brake para maikot nyo to. So ginagamitan namin ng ano, ayan, ginagamitan namin ng gabi, ano, 5 wrench para maikot. Ayan, ayan. So kailangan nakaangat yung brake para maikot nyo. So ayan. Yan ang senaryo for the day. Kabilang wire. Yan, nakabagsak na yung wire doon. Yung dalawang wire na yan, susukatin yan kung ano yung mas mahabang wire. Yan ang mga nangyari ngayong araw. So itong sheave, kakatukan natin. Ayan yung sheave, yung parang roller na dinadaanan ng wire. Ayan yung mga nakakabit doon, nakakabit dyan. Yan yung pinag-iikutan ng mga ano, ng wire. Kasi pag hindi siya umikot, masusugat siya, kakalawangin, madadamage. Ayan, puro kalawang. So pag nag-expand na yung kalawang, sisiksik siya ron sa ano niya, David. Hindi iikot ngayon yung wire. Kaya tinanggal. Ayun, kapal. Kapal partner, di ba? Ito na yung update sa lifeboat. Natanggal na nila yung wire. Ayan, o. Yung ano, cover nya. Kailangan mong i-swing para matanggal mo yung wire sa loob. Ayan siya, o. Nakaganyan kasi yan para doon sa maliit na wire. Kailangan mong tanggalin para matanggal mo yung wire sa loob. Ayan, o. Yung butas. So hindi mo siya matatanggal kung hindi mo tatanggalin tong maliit na to. So ang ginawa ni boss, iniwan yung isa. Ayan, sinwing na lang. Ayos din yung idea ni boss. So ito na yung mga ano, yung mga sheave. Ayan, oh. Nakatukan na nila. Nakinis na yan. Lumabas na yung bronze. Di ba kaninang umaga ako nangangatok dahil wala, tumalo na naman yung trabaho ko. Tinawag na naman ako sa ibang trabaho. Ayan. So malinis na. Ayan, natanggal na yung mga kalawang. Ito, ayan, okay pa yan.
Kasi kung hindi mo tatanggalin ang kalawang nito, sisiksik to dun sa gilid, hindi siya makakaikot. Mag-i-expand ang kalawang, kailangan matanggal. So ito, pipinturahan yan. Ayan o. Itong block na to, ayan siya o. Ayan. Parang ganyan yan. Pag hindi mo tinanggal ang kalawang, sisiksik yan dito. Hindi siya iikot. Dapat umiikot siyang ganon. Yan o. Dapat umiikot yan. Sisiksik siya kapag di mo tinanggal ang kalawang. No? Kaya tinatanggal namin ang kalawang. Kaya yung sinasabi dati sa school na yung mga kamag-anak dati ng mga term sa Pilipinas na tik-tik kalawang, ito ang purpose nun. Bakit tinatanggal ang kalawang? Kasi part siya ng maintenance, ang pagtitik-tik ng kalawang. Oh. Ayan na. Oh, ito. Oh, wala na oh. May tama na oh. Baka o-orderan nila to. Ayan oh, may tama na oh. At ito. Bungi-bungi na. So, ewan ko lang kung o-orderan nila ng bago to. Ayan oh. Ayan oh, sa kabilang side, bungi-bungi na oh. Oh, di ba? 5 taon to bago binaklas. Ayun pa yung mga natanggal. Tapos yung black, yan kinatukan din. Ayan, binaba din nila boss yung black oh. Kinatukan lahat yung black. Kasi pag nagkabit ng scaffolding, as much possible, ayan, may makakatayo kami ng maayos, makakapagtrabaho kami ng maayos at safe. So, ito yung time nakatukan lahat yan, David na yan. Yung black, yan David, kasi hindi namin masasabitan basta ng gendula yan. Hindi namin sinasabitan ng gendula basta yan. Ayan o, yung kabitan ng mga sheave. So, ang tawag typical dito, roller. Pero, ang term nito is sheave. S-H-E-A-V-E. Ayan o, natanggal. Ayan o, pati sa kabila o. Tinatukan din nila, pati yung black. So, binalikan ko yung lifeboat kasi ito yung trabaho ko kanina eh. Wala, napunta ako sa ibang trabaho. Tumalon yung trabaho namin sa mooring. So, binalikan ko ngayon para at least meron akong dagdag na idea doon sa vlog na gagawin ko dito. Ayan o. Ayan yung mga pinagsuotan ng sheave. Ayan. Ito. So, may mga kalawang yan, tinanggal. Tapos, ito yung lubid. Ayan yung lubid, oh. Yung dulo ng lubid, dyan iko-connecta yung wire. Yung bagong wire, idudugtong dito, palulusutin. Ayan, oh. Kung saan pumunta yung lubid, susundan ng wire yan. Ayan ang ginagawa nila sa barko. Na which is ang ginagawa din namin. Hanggang sa makarating yung lubid dun sa may wire drum. So, for now, yan lang muna yung update natin sa lifeboat. So yung lifeboat namin doon, pinipinturahan ata. And then, ang trabaho naman namin, nagpalagay sila ng scaffolding para ma-maintenance yung matanggal yung kalawang, matiktikan yung kalawang ng David, ng hook, ng swivel hook, tsaka yung mga sheave. So, yan muna yung update natin sa lifeboat. Ito na yung pin, pagka tinanggal. Ayan siya. Natanggalin pag ganun. Ayan. Ayan yung mga tanggal na. Ayan, natanggal na rin yung 4. Ito tatanggalin. Ayan. Ayan na, natanggal ko na yung pin. Ito na yung sheave. So kakatukan to. Pero marami pang grasa. Ayan, natanggal na yung pin. Sige ner. Yan na, matatanggal na. Op. Ayan na, tanggal na namin yung block. Dito sa ng lifeboat. Ayan o, kasi may kalawang na to. Ayan o. Kaya sumisiksik, hindi na umiikot. Bago tayo magkape, mag-vlog muna tayo. Ayos talaga. Ayun ginagawa ang partner. Finish.
Ayan na. Natanggal na yung ano. Dito na kami sa port side. Ayan o. Sino paglilinis? Ito oh, kalawang oh. Yung super. Kalawang na siya. Pero yung ano niya, kung mapapansin nyo, yung pinakagitna, ano siya, bronze. Pero ito, kakalawang, kakatukan. Ayan o, puro kalawang. So, pag walang ere, namatay yung ere sa makina, magmamano-mano kami. Ganito ginagawa namin pag nagmamano-mano. Oh. Nabalik na namin yung ano sa light boot, yung roller. Ayan, sa ano. Vergo Marcos. Yan na. Ay kabit. Ito yung sa grasa. Ito yung sa ano, sa lagayan ng grasa. Ayan o. Kailangan ikakabit mo siya ron sa pin bago igpitan. Yung takbuhan ng grasa to. Ayan o. Dito. Dito siya. Para tumakbo yung grasa. Para magrasahan yung loob. Ayan, mag-ikot siya. Itong nililinisan ko, yung stopper to ng ano ng wire dito. Dito yung banda oh. Yan. Nandito yung wire stopper para hindi dito yan. Hindi siya makakapasok ito yung stopper. Kapag hinila to ng wire, papasok dito, maglalak. Kakalang siya dito. Dito yan. Ayan. Ayan, dito yan kasi maglalak to eh. Nakaipit to sa wire. Kapag tumakbo yung wire papunta dito, maglalak siya dito. Hindi siya aarya ng dire-diretso. Parang ano to, parang stopper. Stopper dun sa wire. So sinundan ko tong wire na nilayout ni boss. Ang ginawa niya, pinayout na yung bagong wire. Yung brake side, ito nilagyan niya ng label. Sa kabila merong eye, merong timbol, sa kabila may timbol. Puputulin yun para maisuot mo to. Ito yung dudugtungan ng lubid. Yung kabilang side naman, ilalak ng bulldog clip pero puputulin dulo kasi mahaba raw, mas mahaba. So yung brake side is nasa forward na drum. Ang motor side is nasa aft, nasa atras. So ang brake side ang mas mahaba, ang motor side ang mas maikli. So paano nangyari yon? Tara tingnan natin sa kabila. Yan, so kung mapapansin nyo, nasa starboard side tayo. Starboard, lifeboat. Ito yung motor side, yung brake side. Bakit tinawad na brake side? Kasi ayan yung brake. Nandito yung brake. Yung brake side ang mas mahaba ang wire. Kasi pag sinundan nyo to, kaya siya, yung wire pag umangat. Ito kasi pupunta pa sa forward. Forward David. So tatakbo pa siya ron, iikot pa siya. No, iikot pa siya ron. So ang brake side mas mahaba. Ayan o, aangat siya. Ayan, yung brake side aangat, tatakbo pa sa forward side ng David. Ang brake side, ito yung motor side, mas maikli. Ang motor side kasi ito. So ito yung motor side. Ayan o, motor. Ito yung motor side. Nandito yung drum niya. Ayan o. Pag sinundan mo yung wire, akitin natin sa taas. So sundan natin yung yung motor side. So ayun yung motor. Ayun yung motor eh. Motor side sundan natin. Ayan. No, pag akit niya rito, iikot dito. Ayan. Tapos pag ikot niya sa block, pupunta sa ilalim, aangat, babalik dito. Ito hanggang dito lang.
Hanggang dito lang siya sa kabilang side ng yung connection sa gitna. So hanggang dito lang yung tinakbo niya. Pagdating naman sa motor side, sa brake side, so ayun yung brake side. Sa forward, pag umakyat siya, ito siya, oh, pupunta pa siya ron. Ayan, pupunta pa siya ron, punta natin. Mas mahaba kasi yung wire na to kasi yung wire niya pumunta pa ng forward. Kasi kailangan pa niyang hilahin tong David sa forward eh. So ayan siya. Forward. Umangat doon. Iikot uli sa David. Bababa doon. Pupunta sa kabila. Babalik dito. Ayan. And then siya naman ang pupunta rito sa kabilang side ng end part ng nilagyan nila ng clip. So mapapansin nyo yung wire ayun, sobra oh. Puputulin na yan bukas nila boss doon. Yung gitna, yun yung maghihilahan. Puputulin yan bukas. Sobra na kasi yung wire. So yan siya. Ang pagkabit nung wire. So ikinabit yan, meron yung lubid, sinundan dito. Dinugtong yung lubid. So kung mapapansin nyo, ang motor side sa aft, ang brake side sa forward. Ang brake side, yun ang mas mahaba, yung 94 meters. Yung brake side, yung motor side sa aft, yun yung 84 meters ata yun. Nandun sa notes ko eh. So yun ang haba niya, yung motor. Ito sa brake side dito yung mas mahabang wire. So sundan natin yung brake side. Dito siya nagsimula. Ayan, pumasok dito yung wire, pumasok doon, and then pagpasok niya sa forward, sa forward David, pagpasok niya ron, aangat siya sa dulo ng David, tapos iilalim siya sa block. Babalik siya rito. Pag bumalik siya rito, lulusot na siya ron. Ayun na siya sa taas. Ayun o. Ayun na siya. Ayun na siya. Tapos bababa siya dito. So nanggaling siya doon, bababa siya dito. Kapag naipasok na nila to sa lock dun sa loob, bibirahin na nila hanggang sa umiikot na yung wire. So yung sa motor side, sa brake side, ito yung brake, mas mahaba siya. Kasi nanggaling pa siya dito, simula dito, umakyat pa siya ron, and then pumunta pa siya ng forward. Ngayon, tingnan naman natin yung wire dito sa motor side. So, ito yung motor side. I-trace natin. Ito yung motor. Ito yung sa motor side, mas maikli. Bakit? Kasi, dito lang siya. Ito, sundan natin. Saan napunta yung wire? Ayan. Tapos, umangat dun. Ayan o. Umangat siya. Sundan natin dito. Akit tayo ng hagdan. Buti na lang walang patrabaho sa akin ngayon. Kasi gusto ko matutukan to sa lifeboat eh. Ayan siya. So ito yung sa motor side. Ayan na yung wire. Nasa drum. And then umangat siya dito. And bumaba siya. Ayan. Tapos umikot siya uli dito. Ayan. Tapos umikot siya doon. Ito yung yung David sa pupa, sa upside. Tapos bumalik uli siya. Bumaba siya dito. Ito na siya.
No? Mas maikli to kasi ang inikutan niya, ayan, mas maikli yung sa wire sa ano, sa may brake side, sa may motor side, mas maikli siya kasi pag tinrace mo yung wire niya, nanggaling siya sa baba, umangat siya, bumanda rito, tapos umakyat siya doon, umikot siya, bumalik, bumaba dito hanggang doon sa kabila, nakagitna. Ngayon, yung sa brake side, mas mahaba siya kasi nanggaling siya dito, pumunta pa siya ron sa proa ng forward davit, tapos bumalik uli doon, bumalik dito at bumanda uli. And then pagdating dito sa gitna, base doon sa mga napanood kong tutorial, kinukuha nila yung sentro nito kasi itong magkabilang wire na to, eto nakaganon, eto naman nakaganon kasi hinila to sa ano. Maaring eto hinila nila boss kasi wala nga ako dito di ako kasama. So eto hinila nila doon sa aft, eto naman nanggaling sa forward para meron siyang leading, hindi sila mahirapan. Etong lock niya sa gitna, hindi ko alam, hindi ko pa na-research ko ano tawag dito. Nilalagay nila to sa sentro. Simula dito sa davit forward and davit sa aft, kinukuha nila yung sentro. So ito, nilalagay nila sentro, naglaguhit sila. Kunyari, let's say 4 meters to, kukunin nila yung 2 meters sa gitna, dito nila ilalagay yan. Pag nalagay nila, tsaka sila magsusuot ng wire, tsaka nila isusuot, hihilahin nila para makuha nila yung sentro. Kasi pag binira na ng winch yan, binira na siya ng motor, hihila na to, maghihilahan lang yan dyan, gaganong-ganon lang yan sa gitna, gaganong-ganon lang yan, so mahihila yan. So ginawa ko yung tutorial para at least pakonti-konti naiipon ko yung knowledge, kasi nga siyempre pag na-promote tayo in the future, alam natin yung gagawin. Ayaw kong sabihin na hindi ko alam chip hindi ko pa na-experience. So eto, nandito tayo sa dry dock, walang reason para hindi matuto. Pero kasi nga ang problema naman sa dry dock, patalon-talon. Katulad dito, nagkakabit na sila ng wire, kasama ako nagbaklas ng wire, kasama ako nagbaklas ng sheave, so meron na akong idea paano. Nung ibinalik na nila yung wire, wala na, nandun na naman ako sa forward, iba na naman yung trabaho ko. So hopefully bukas sa port side, pag nilagay yung wire, kasama ako para matapos ko yung procedure ng pagpalit ng wire. Kasi madali lang sabihin na magpalit ng wire, pero yung procedure hindi ganun kadali, mahirap talaga. So ayan na, kinakabit na nila yun, naikabit na nila yung wire, binibira na nila. Ayan o, naikabit na yung bago. And then ginagrasahan siya. Ayan, bagong grasa. Naikabit na nila yung ayan siya. Ayan mga roller, kita nyo umiikot. Ayan, naikabit na yung bagong wire. So ito yung pinalitan ni boss ng fiber, nawala kasi yung metal. So fiberglass muna yung pinalit namin for the meantime. Palitan na lang daw ni boss pag meron na siya nahanap na bago. Yan na, naikabit na nila boss yung wire sa kabila. Naikabit na rin. Ayan. Ito. Ay, kabit na doon sa isa, dudugtong na lang. Pila to ng ano. Umangat.
Ayan, lalagyan na. Binibira ng chain block para mahila sa loob. Kasi hindi kaya ng kamay ito eh. Nilagyan ng spike para mahila. Para maipasok yung ano to, masok dun, mahila. Okay. Pangit na doon, kakasawa ng stick lang. Ngayon na, naikabit na yung ano, yung tinanggal na pin. Pag bumira na to, maghihilahan na siya. Kita-kits sa susunod na vlog. So gagawa ako ng primer. Ayan, Jotapix Epoxy Primer Component A, Jotapix Epoxy Primer. Ayan, parehas dapat component A, component B. So ito siya, Jotapix Epoxy Primer Component B. Ito yung hardener nya. Lagyan lang natin ng konti. Hop, konti lang. Ayan, mix na natin. Lagyan pa natin ng konti. Hop. Takpan nyo lang maigi yung ano. Ayan, haluin nyo lang maigi. Haluin lang na maigi. And then, ang ginagawa kong technique para siguradong matuyo, gumagawa ko ng sample. So, ano yung sample? Ito. Ganito ako magpintura. Ayan. Kapag yan natuyo mamaya, ibig sabihin matutuyo rin to, piniturahan ko. Ito may kalawang. Hinabol lang namin kasi ang daming kalawang pa dito. Hinabol lang namin to para makabitan. Kalawang pa kasi sa ilalim eh. Hinabol lang namin to para mapinturahan. Hindi na namin mapipinturahan to basta pag tinanggal na yung stage eh. Mahihirapan na kami makapwesto dito. So, pininturahan lang namin. O, pinalitan siya ng mas maliit na pin, pero kailangan niya ng parang spacer na plastic na blue. So nagkakagulo kung sa loob ba o sa labas. So, sabi chipmate, dito raw sa labas ilalagay. So dito namin siya nilabas kasi hindi siya makakapasok sa loob, may washer na malaki. So dito namin nilagay sa labas, magkabilang side. So dumating yung bagong pin. Ayan, yung pin na bago, stainless yung binigay. Yung luma bakal. Kaso medyo mas maikli, hindi siya totally nakalabas dito. Meron siyang plastic na spacer. Hindi siya pwedeng lagay sa loob. Dito lang talaga siya mailalagay sa labas. So dito namin siya nilagay ni boss. Ayan. Hindi naman to gagalaw kasi may pin dito. Ayan. So ang plano ni boss, pinturahan na lang dito para hindi totally matanggal. Pero hindi siya matatanggal kasi may weight yung pinaka-pin dito eh. Hindi siya matatanggal pero pipinturahan namin dito para mag-lock siya, hindi siya mawala sa lugar. So pinalitan ng spacer, yung original saktong-sakto sa butas, ito maluwag siya. Kaya kita nyo maglalaro oh. Madaling maglaro yung hook niya. Ayan oh. So pinalitan ng stainless na mas maliit. So tapos na kami dito sa port side. Sa starboard naman kami magpapalit ni boss ng bagong pin. Ito yung pin. Yung luma nito wala na. Ito yung luma. Ito oh. Mas malaki siya. Yan oh. Ito yung lumang pin. So may dumating na bagong roller stainless. Pasadya ata to. Ayan o, bago. Sira na kasi yung roller, yung nakita nyo doon sa video. Ito stainless. Stainless ata to. Bago.
ikakabit dun sa port side lifeboat. Kulang kasi. Yung ano. So ito na yung bagong sheave na stainless, kinabit na namin. Ayan. So bago yung stainless. Ba't ito sa kabila, wala pangalan lock to. Ito may lock na. Ayan, bago. So ito yung paglalagyan ng pin, nasira na yung thread nya kasi kakapalo dahil matigas nga. So para malagyan ng thread, gagamit ka nitong barena na to na parang thread. Yung barena na to kasing size ng tornilyo na ilalagay mo rito. So papakpukin mo siya tapos iikutin mo para makagawa siya ng panibagong thread kasi nasira na dahil nung pinukpok nga, dahil matigas bago lumabas yung pin. Tapos gagamit ka nito, ito, dito mo siya isasaksak. Yan, tapos iikutin mo na yan hanggang sa makagawa ka ng thread. So ito yung ano, yung ginamit natin na pambutas dun sa ano, dun sa lifeboat. Ayan o, yung ano, pang retread. Ayan o, pang retread. So ito yung pang ikot niya, ito yung mga bala niya. So first time ko lang nakagamit nito, nakakatawa yan. Ayan o, top and die set. Ngayon lang ako nakagamit nito eh. Hindi pa kasi ako naka-experience yung ano, yung binubutas yung ano. So ito na, natanggal na yung mga ano, scaffolding. Haakutin na lahat ng mga scaffolding. Naikabit na rin ni boss yung wire, yung stainless, yung para sa brake. Ayun, yung sa gilid. And then bago na yung wire niyan. Ayan. Yung pinaka stopper niya sa gilid doon, parang stopper yan eh, para hindi siya dumiretso doon. Stopper yan eh. So ayan na yung maghihilaan sa gitna, yung kinabit natin. Ayan yung stopper din doon nilagay ni boss sa kabila. Yan na lang yung huling-huling ikakabit. And then yung lifeboat ibabalik. Bago namin natanggal yan, nagpintura pa ng puti. Ayun. Pero yung black hindi na napinturahan kasi kailangan lagyan ng Tiger eh. Ayan yung Tiger, yung black and yellow, hindi pa nalagay. So ayan din yung bagong sheave na ayun o. So ayan na yung mga scaffolding, hinahakot na nila. Tapos na.